oras at prioridad. Pag-aralan po natin ito. Ang version ng Biblia natin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Mga kapatid, madalas nating marinig at sabihin sa ating mga sarili na wala akong oras. Kapag may nag-aya sa atin na mag-Bible study, minsan sasabihin natin na busy ako. Kapag may nag-anyaya ng gawain sa church, sasabihin natin marami din akong ginagawa. Pero kung titingnan at susuriin ng tapat ang ating buhay, mapapansin natin na lagi naman talaga tayong nakakahanap ng oras or may oras talaga tayo para sa mga bagay na pinapahalagahan natin. Na kaya nating maglaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Halimbawa, kung mahalaga yung trabaho, may oras. Kung mahalaga yung negosyo, paghahanap buhay, may oras. Or kung mahalaga yung social media, yung gadget, cellphone, mga TV series na sinusubaybayan, maging pelikula, kung mahalaga yan sa atin, may oras tayo dyan. Inilalantad po ng oras kung ano yung tunay na pinapahalagahan natin. Kaya ang tanong po, hindi yung may oras ba talaga tayo, kundi saan ba natin ibinibigay ang ating oras? Kanino ko ba inilalaan ang oras ko? Ang Biblia po may malinaw na paalala. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Basahin po natin itong Mateo chapter 6, verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sa usapang oras at prioridad, ang oras po hindi lang basta yan dumadaan o lumilipas, kundi ibinubunyag o inilalantad ng oras kung ano yung mahalaga sa atin. Yung oras yung naglalahad ng nilalaman ng ating puso. Kung saan po nauubos yung oras mo, doon nakatali yung puso mo. Kung mahalaga sa atin ang Diyos, makikita yung pagpapahalaga natin na yon kung gaano karaming oras ang ibinibigay natin sa Kanyang salita. Kung mahalaga sa atin ang Diyos at ang Kanyang salita, na kung ituring nga natin o kaya sabihin natin ay kayamanan natin ang salita ng Diyos. Pero bakit madalas ang salita pa ng Diyos yung ipinagpapalit natin? Ang salita pa ng Diyos yung naisasantabi natin kumpara sa ibang mga bagay. Bakit po madalas o pagkaminsan, ito yung excuse natin. Pag may time na ako, saka na ako mag-aaral ng Biblia. Pag hindi na ako pagod, saka na ako mananalangin at magbabasa ng Biblia. Or kapag wala na lang akong ginagawa, kapag wala na akong pinagkakaabalahan, saka na ako a-attend ng mga pagtitipon. Kapag maayos na yung buhay ko, saka na ako magbibigay ng oras para sa Panginoon. Kung minamahal po natin ang Diyos at kung totoong pinapahalagahan natin ang Kanyang salita, ang tanong po, nasan ang Diyos at ang Kanyang salita sa daily schedule natin? Sa unang punto po ng ating aralin, ang oras na ibinibigay natin ay sumasalamin sa ating puso. Kung gusto nating malaman kung ano yung mahalaga sa isang tao, obserbahan po natin kung saan napupunta ang oras niya. At tayo mismo, sa ating mga sarili, sa pagsusuri natin sa ating mga sarili. At kung magiging tapat tayo sa pagsagot sa mga tanong na, madali ba tayong maglaan ng oras sa ating mga libangan? Madami ba tayong inilalaang oras sa pagtingin sa TV, sa Facebook, sa internet? Kung oo ang iyong sagot, pero bakit kapag Biblia na, may ilan sa atin para bang nawawala ng gana? Hindi kaya maglaan ng oras. O kaya, kung maglaan man ng oras, parang ang ikli ng pasensya. Bakit parang nakakaantok na kapag usapang Biblia? Bakit kung ituring natin, parang walang halaga ang salita ng Diyos? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa araw-araw nating buhay? Basahin po natin itong Mateo chapter 4 sa verse 4. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat,
Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus na mas magiging mabuti yung buhay mo kung may salita. Kundi ang ibig sabihin dito, hindi tayo mabubuhay kung wala itong salita. Nangangahulugan po na hindi optional ang salita ng Diyos. Hindi rin siya pampaganda ng buhay. Kundi ang salita po, ito mismo ang buhay at kalusugan ng ating kaluluwa. Hindi, ang salita ng Diyos, hindi po yan dessert na pwedeng wala, pwedeng nandyan. Ang salita po ang nagbibigay lakas, bibigay liwanag at direksyon at katatagan sa atin. Sa literal na at physical na katawan natin, kapag hindi tayo kumain, hihina yung katawan natin. Kapag walang pagkain, mamamatay ang katawan. Ganon din kapag wala tayong salita ng Diyos, hihina ang ating espiritu. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung 3 araw tayong hindi kumakain, mararamdaman agad natin yung epekto. Manghihina tayo, mawawalan tayo ng lakas. Pero kung 3 araw or 3 linggo na, o baka 3 buwan na, wala pa rin tayong tunay na pagtanggap at pag-unawa ng salita ng Diyos, nararamdaman na ba natin yung panghihina ng ating kaluluwa? O baka naman nasasanay na tayo. Nakasanayan na natin yung spiritual na uhaw at gutom. Madalas, sa mga panahon, sa pang-araw-araw nating buhay, nakakapaglaan ba tayo ng pananalangin? Ang pananampalataya ba natin ngayon ay tumitibay, tumatatag? Lumalaban at nananalo ba tayo sa mga tukso at pandaraya ng mga kaaway? Or ang isip ba natin puno ng takot, may duda, puno ng pangamba? Paalala mga kapatid, baka gutom na yung ating mga kaluluwa. Baka nanghihina at uhaw na yung ating spiritual na kalagayan. Tapos kung ano-ano pa yung ipinapakain natin, hindi pa salita ng Diyos. Pag-aralan po natin yung iniwanang halimbawa ng mga naunang Kristiyano sa atin. Basahin po natin itong Acts chapter 2 verse 42. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang unang binanggit dito, hindi programa, hindi aktibidad, hindi libangan, kundi nanatili sila sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin may disiplina, nanatili, may katapatan, may intentionality. Hindi sila naglalaan ng oras sa salita at sa mga turo ng mga apostol kapag convenient lang sila. Or hindi nila isinisingit ang Diyos at ang salita ng Diyos kapag may extra time lang sila. Hindi nila binabaliwala ang turo ng mga apostol. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay buhay. No? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Hindi lang basta casual reading, hindi lang basta casual na pakikinig lang ng mga aral ng mga apostol, kundi sinasadyang pagbibigay nila ng kanilang oras, sinasadyang paglalaan nila ng kanilang isip at puso. May disiplina at katapatan. Nanatili sila. Alalahanin natin na ang kalagayan nila mas mahirap sa kalagayan natin kumpara ngayon. Pero nagawa nilang manatili sa turo ng mga apostol. Kung aalalahanin yung sitwasyon nila noon, inuusig sila. Mahirap, mapanganib yung buhay nila. Lalo na kung sa lugar na yan, sa panahong yan, identified na tagasunod ka ni Kristo, uusigin ka, mas mahirap at mapanganib yung buhay mo. Pero, hindi nila isinantabi ang salita. Hindi sila umayaw dahil nanganib yung buhay nila. Hindi sila nangatwiran na busy sila sa paghahanap buhay o hirap na hirap sila sa buhay. Hindi sila tumigil kahit inuusig sila dahil alam nila o kaya naunawaan nila, walang buhay ang Kristiyano kung walang salita. Kapag hindi tayo naglalaan ng oras at hindi tayo nananatili sa salita, hindi ibig sabihin na wala talaga tayong oras. Ang posible talaga dahilan bakit hindi tayo nananatili sa salita ay baka iba lang talaga yung priority ng puso natin. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus.
sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang oras na ibinibigay natin, sumasalamin sa ating puso. Ang kasunod na katotohanan ng ating pag-aaralan, ang ating pagkatao ay nahuhubog kung ano yung madalas nating inilalagay sa isip. Kung ano yung madalas nating binabasa, kung ano yung madalas nating pinapakinggan, pinapanood o iniisip, yun po yung unti-unting humuhubog sa ating pagkatao. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga na ang isip ng isang Kristiyano, ang isip po ng isang mananampalataya, patuloy dapat na nakababad sa salita ng Diyos. Kung ano po yung palagi nating iniisip o kung ano yung inilalagay natin sa ating isip, yun yung unti-unting bumubuo sa atin. Dito sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi sinabing baguhin muna yung panlabas na ating kalagayan, kundi baguhin muna yung isip, yung pag-iisip. Be transformed by the renewing of your mind. Bakit isip muna? Kasi po kung ano yung madalas nating iniisip, kung ano yung lagi nating binubulay-bulay, at kung ano yung hinahayaan nating pumasok sa ating utak, sa ating isip, yun yung huhubog o nagbibigay hugis sa ating mga karakter. Yun yung humuhubog sa magiging kagagawian natin, maging sa pananampalataya natin. Sabi nga sa unang bahagi ng Kawikaan chapter 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. For as he thinks in his heart, so is he. Isang paalala tungkol sa ugnayan ng ating isipan at ng ating pagkatao. Hindi lamang panlabas na anyo o mga salitang lumalabas sa bibig ang tumutukoy sa tunay na katangian ng isang tao, kundi yung ating intensyon at kung ano yung nasa loob ng ating kaisipan. Hindi lang pakitang tao pero may iba palang iniisip sa loob. Maganda sa pakitang tao pero iba yung iniisip sa loob. Halimbawa, kung may iniisip o ang isipan ng isang tao puno ng pag-iimbot pala. No? Ang isipan pala ng isang tao puno ng masasamang balak. Yun yung kanyang tunay na pagkatao kahit pa magpakita pa siya ng kabutihan sa labas. Pagtuturo sa atin na yung ating isipan, mindset, o iniisip sa loob, yun yung humuhulma sa ating buhay. Yung ating mga desisyon, ugali at karakter, bunga ng kung ano yung madalas nating inilalagay sa ating isip. Kung malinis ang iyong isipan, magiging malinis ang iyong pamumuhay. Kung madilim ang iyong iniisip, magiging madilim ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin po, kung ano yung iniisip natin sa ating loob, kung ano yung inner self natin, yun yung tunay na tayo. Ang tunay na ikaw, hindi yung nakikita lang publiko lang. Ang tunay na ikaw, hindi yung panlabas lamang, kundi yung mga kaisipang iniingatan mo sa iyong loob. Yung kaisipang nasa iyo, sa kalooban mo. Yun ang tunay na ikaw. Ang tunay nating pagkatao nasusukat sa kung ano yung pinapayagan nating pumasok at manatili sa ating isipan. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 4 verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hindi lang basta sinabi ni Pablo na malaman ninyo o makita ninyo yung mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, o lahat ng mga sinasabi dito. Ang sabi niya, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, sadyang ilagay, sadyain na mailagay sa ating isip. Pag-isipan, meditate. I-focus, itutok ang isip sa totoo, sa kagalang-galang, sa matuwid, sa mga kaibig-ibig at kapuri-puri. Paalala mga kapatid, yung ating isipan para kasi ang lupang taniman, parang bukirin. Kung ano yung itinatanim natin, yun yung tutubo, yun din yung aanihin. Kung ang laman ng ating isip araw-araw ay mga worldly entertainment, kung ang laman ng ating isip ay mga
makamundong desires. Social media drama, or mga chismis, or takot, galit at inggit, o kaya pagmamahal sa sanlibutan. Kalaunan po, ang nangyayari sa atin, magiging mahina yung ating pananampalataya, madali tayong matalo ng tukso, nagiging mababaw tayo sa ating mga pananalangin at natatalo tayo ng takot, ng duda, pati ng kasalanan. Pero kung ang itinatanim natin sa ating isip ay salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos, yung inilalagay natin sa ating isip, pag-asa, kabanalan, pag-ibig ni Kristo, kung yun po yung itinatanim natin sa ating isipan, unti-unting nababago yung ating isipan at magre-resulta po yun ng pagbabago ng ating buhay. Kung ano po o saan natin ibinababad yung ating isip, madalas yun ang mangyayari sa atin. So, ano ang madalas nating iniisip? Halimbawa, bago tayo matulog, or pagising natin sa umaga, o kaya sa maghapon, ano yung naglalaro sa utak, sa isip natin? Ito bang mga sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ito ba yung naglalaro sa mga isip natin? O baka mga bagay na ukol sa sanlibutan? Kapag ang isip puno ng makamundong bagay, mahina po yung spiritual na kalagayan. Pero kapag ang isip ay puno ng salita ng Diyos, matatag ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong pananampalataya. Kung ano yung inilalagay mo sa iyong isip, yun ang magiging ikaw. Kung saan nakababad ang isip mo, doon ka huhubugin. Kung ano yung laging laman ng isipan natin, yun yung unti-unting nagiging buhay natin. Sa ikatlong punto ng ating aralin, ang salita ng Diyos ang naglalantad ng ating puso. Hindi lang binabago ng salita ng Diyos yung ating isipan, kundi inilalantad nito yung tunay na kalagayan ng ating puso. Hebreo chapter 4, verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang Biblia pala hindi lang basta ordinaryong libro. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ito ay buhay. Dahil ang pinagmumulan nito ay Diyos na buhay. Na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ang sinasabi sa talatang ito, ang salita ng Diyos na buhay at mabisa, tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, umaabot ito, ang salita ng Diyos na buhay, na mabisa, ay umaabot hanggang sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Kaya mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, no, for the Word of God is living and powerful, na tumatagos nga po hanggang sa kaibuturan ng ating pagkatao, ibig sabihin, wala itong pinalalampas. Ang salita ng Diyos umaabot sa bahagi ng buhay na hindi nakikita ng ating mata, hindi nakikita ng ibang tao. Naaabot ng salita ng Diyos yung kalooban natin, yung konsensya natin, yung motibo natin, at yung tunay na laman ng ating puso. At dito natin makikita ang isang napakahalagang katotohanan. Kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating buhay, hindi lamang ito nagtuturo, kundi inilalantad din ito kung ano talaga yung kalagayan sa harap ng Diyos. Ano ba yung kalagayan natin sa harap ng Diyos? Ayun po sa huling bahagi ng verse na ito, ang salita ng Diyos at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. May mga bagay sa isip at puso natin ang naitatago natin. Maililihim natin sa ating kapwa, pero nalalaman ng Diyos. At ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para ipakita sa atin yung mga yon. Kaya minsan kapag nakikinig tayo ng pangangaral, pansinin niyo po ninyo. O kaya kapag personally nagbabasa tayo ng Biblia, parang nakakaramdam tayo na bigla tayong natatamaan. Na para bang
personal tayong pinagsasabihan. Kahit wala namang, hindi naman natin pangalan yung tinutukoy. Bakit po minsan ganon? Dahil ang salita ng Diyos, hindi lamang yan tumatama sa tenga natin, kundi tumatama yan sa puso natin. At kapag tumama ang salita, hindi lang ito nagpaparamdam. Hindi lang ito nagbibigay ng karunungan, kundi naglalantad ng kalagayan ng ating puso. Nilalantad nito yung maling motibo natin. Nailalantad ng salita ng Diyos yung kasalanang itinatago natin. Pride na hindi natin maamin-amin. Mga maling pag-iisip natin. Yung pag-ibig natin sa sanlibutan na ilalantad ng salita ng Diyos. Yung pagiging malamig natin sa pananampalataya. Maging sa kalagayan aktibo tayo sa panlabas. Pero yung panloob natin malayo pala sa Diyos. Mailalantad ng salita ng Diyos. Kaya po minsan sa iba, hindi sila komportable na makinig ng tunay na salita ng Diyos. Dahil ang Biblia, hindi nito aalagaan o hahaplusin yung pride o yung ego natin. Kundi hihiwain ang salita ng Diyos yung puso natin. Para din itong salamin o mirror. Ang salita ng Diyos, ipinapakita sa atin kung sino talaga tayo. Di ba pag tumingin tayo sa salamin, ipinapakita ng salamin kung ano talaga yung itsura natin. Kapag meron tayong dumi sa katawan, sa mukha, kung walang salamin, hindi natin makikita. Pero kapag may salamin, mailalantad nun. Sa sulat ni Santiago, ganito yung sinasabi. James chapter 1 verse 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, observing his natural face in a mirror. So, ang tanong po, kapag ba nakita natin na may dumi sa mukha natin, aalis ba tayo na hindi natin tatanggalin? Hindi ba natin papansinin? Para bang wala tayong nakita? Hahayaan lang ba natin? Siyempre, hindi. Ilinisin natin yan kapag nakita natin, kapag tumingin tayo sa salamin, ayusin natin. Pero sa maraming tao, ipinapakita na ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos parang salamin. Ipinapakita na yung problema. Ipinapakita na yung karumihan ng puso. Marami pa rin mga tao, pinipili pa ding hindi pansinin. O kaya, para bang walang nakita. Alam na may pride. Pero walang pagpapakumbaba. Walang pagsisisi. Alam na nating may kasalanan. Pero hindi natin tinatalikuran yung kasalanan. Alam na nating malamig tayo sa pananampalataya at paglilingkod, pero hindi tayo nagbabalik apoy o hindi tayo nagbabalik sigla sa paglilingkod. Alam na natin na pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero parang wala lang, nagpapatuloy pa din. Ang katwiran kasi sanay na, nakaugalian na. Alam na nating dapat unahin ang Diyos. Pero pagka minsan, o sa iba pa nga, madalas, inuuna pa din ang sanlibutan. Hindi po problema ang salita ng Diyos. Ang problema kapag nakita natin ang katotohanan, kapag nakita natin ang tunay nating kalagayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kapag tumanggi pa rin tayong magbago, yun ang problema. So ano po yung inilalantad? Ano yung ibinubunyag ng salita ng Diyos sa puso natin ngayon? Mas mahalaga ba sa atin yung ating mga libangan kaysa sa mga pagtitipon at pag-aaral ng Biblia? Mas top priority ba natin yung trabaho? Yung pagpapaunlad sa sarili? At hindi natin kayang bigyan ng panahon ang Diyos at ang kanyang salita? Or may kasalanan ba tayong itinatago na ayaw pa rin nating isuko sa Diyos? Ano yung ibinubunyag ng salita ng Diyos sa puso natin ngayon? Kristiyano ba tayo? Mananampalataya ba tayo sa salita lang, sa bibig lang? Pero hindi sa puso, hindi sa pamumuhay? Mga kapatid, kung may inilalantad ang Diyos sa nilalaman ng ating puso, hindi yan para pahirapan lang tayo o kaya mapahiya lang tayo, kundi para tayo ay ituwid. Ang layunin po ng salita ng Diyos, hindi lang madagdagan yung kaalaman natin, kundi
ang mabago tayo. Kaya ang tamang pagtugon kapag may inilalantad sa atin ang salita ng Diyos, huwag tayo dapat magmatigas. Huwag tayong magdahilan. Huwag tayong magtago, kundi magpakumbaba, magsisi. Ganito po yung panalangin ng pusong handang magpasuri sa Diyos. Basahin natin itong Psalms chapter 139 verse 23 at 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kapag ang salita ng Diyos ay inilalantad ang tunay na laman ng ating puso, hindi lang nito ipinapakita yung problema, kundi nagbibigay din sa atin ng lunas ang salita. Dahil ang salita ng Diyos na naglalantad, siya rin pong salita na nagbabago at nagpapaging bago sa ating buhay. Kung ang salita ng Diyos ay naglalantad ng ating puso, hindi yan titigil doon, kundi ito rin yung nagsisimula ng proseso ng pagbabago. Ito yung kasunod na punto ng ating aralin. Ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay ng mananampalataya. Hindi lamang po inilalantad ng salita ng Diyos ang ating puso, kundi binabago rin tayo nito. Hindi lamang ito salita na nagpapakita ng problema, kundi ito rin yung gamot na ginagamit ng Diyos upang o para tayo ay pagalingin at hubugin. Basahin po natin ang ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang proseso po, kasulatan muna o doktrina na tinuturuan tayo ng kung ano yung tama, na sinasaway tayo kapag may mali, na itinutuwid tayo kapag may naliligaw at tinuturuan o sinasanay tayong mamuhay ng nasa katwiran. So, doctrine, reproof, correction, instruction. Ibig sabihin, walang bahagi ng buhay Kristiyano ang hindi kayang galawin, hindi kayang abutin, at hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Kaya po, kung sinasabi natin tayo ay mananampalataya na, pero kung wala namang pagbabago sa ating buhay, ang tanong ay, hindi lang kung nakikinig ba tayo ng salita, kundi hinahayaan ba natin na baguhin tayo ng salita ng Diyos. Dahil mga kapatid, ang tunay na nakikipagtagpo sa salita ng Diyos, hindi na nanatiling katulad pa rin ng dati na masamang pagkatao. May epekto po sa atin ang salita ng Diyos. Kung tumatagos ito hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso ang salita ng Diyos, kaya tayo nitong hubugin. Kaya tayo nitong tapyasin, kaya tayo nitong linisin na para bang dumadaan tayo sa isang malaking operasyon, major operation. Minsan masakit ang operation. Minsan akala natin may nawawala, may natatanggal, parang may nasisira. Pero ano yung resulta? Unti-unting naayos, unti-unting lumilitaw yung magandang anyo, yung magandang resulta. Ganyan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Sinuhubog tayo, tinatayo tayo, binabago tayo. Kaya huwag tayong matakot o kaya umiwas kapag ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para ituwid at disiplinahin tayo. Alalahanin natin na ginagawa ito ng Diyos sa kanyang mga anak na minamahal at kinalulugdan ang pagtutuwid at ang pagdidisiplina. Sa Kawikaan chapter 3 verse 11 hanggang 12, anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Mga kapatid, ang tanong natin ngayon ay ito, hinahayaan ba natin ang salita ng Diyos na baguhin tayo? O baka namimili tayo ng gusto lang nating tanggapin, yung magagaan lang
yung magagandang pakinggan lang, yung mga nagbibigay inspirasyon lang, yung gusto natin. Pero iniiwasan natin yung salita na may disiplina at may pagtutuwid. Ano po ang epekto sa iyo ng salita ng Diyos? Nababago ba ng salita ng Diyos ang paraan ng pag-iisip mo? Nababago ba ng salita ng Diyos ang pag-uugali natin? Nababago ba maging mga pangarap at mga desisyon natin? Nababago ba ng salita ng Diyos yung pamumuhay natin? At kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, nababago ba ng salita ng Diyos? Alalahanin po na ang tunay na Kristiyano hindi lang tagapakinig ng salita, kundi tagatupad din. Sinasabi nga po dito, James chapter 1 verse 22. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kung walang pagbabago, baka hindi tayo nagiging tapat sa pakikinig. Baka nakikinig lang tayo, pero hindi tayo sumusunod. Ngayon, ito po yung hamon ng salita ng Diyos sa atin. Huwag lang tayong makinig sa mga pangangaral. Huwag lang tayong basta tagapakinig sa mga preaching, kundi sa buhay po natin yung ating mga narinig at mga natututunan. Huwag lang din tayo magbasa ng Biblia, kundi magpasakop tayo sa ipinapagawa sa atin ng Biblia. And huwag lang din tayong maantig at mamangha sa salita ng Diyos, kundi magdesisyon tayo na ibigin at sundin ang Diyos. At kung sasang-ayon tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, meron pong mabuti at magandang mangyayari dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay naglilinis, nagtutuwid at nagbabago ng ating buhay, ang pinakamapanganib na kalagayan po ng isang tao, hindi yung kahirapan niya o yung pagkakaroon niya ng maraming problema. Hindi po yun yung pinakamapanganib na kalagayan, kundi yung kalagayan na malayo sa Diyos at walang salita ng Diyos. Yun ang pinakamapanganib na kalagayan ng isang tao. At dito papasok sa ating pagtatapos kung saan natin tunay na inilalagay yung ating panahon at atensyon, ay doon tayo huhubugin at doon tayo magiging katulad. Sa huling punta po, kung saan natin inilalagay ang ating panahon, doon tayo nito hinuhubog. Habang lumilipas yung araw o habang lumilipas yung oras, unti-unti rin tayong nabubuo o nahuhubog. Ilang oras sa isang araw ang inilalaan natin sa social media, sa paglilibang? Ilang oras sa isang araw ang ibinibigay natin sa pagbabasa ng Biblia, sa tahimik na pagbubulay-bulay o kaya pananalangin? At kapag araw ba ng linggo, pangunahin ba sa puso natin ang pagtitipon? Kung saan natin ilalagay ang ating panahon, doon tayo nito hinuhubog. Kung inilalagay natin ang ating oras sa mga makamundong mga bagay, unti-unti tayong nagiging makamundo. Kung inilalagay natin ang ating oras sa salita ng Diyos, unti-unti tayong nagiging makadiyos. Namumuhay tayo ng may kabanalan, nagiging kawangis tayo ni Kristo. Ang paalala ng Biblia sa sulat ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 5, verse 15 at 16. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Sabi dito, maging maingat at samantalahin ang panahon. Bakit daw po? Sapagkat ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin, kung pababayaan lang nating dumaan yung oras, wala tayong pag-iingat, may humuhubog pa rin sa atin kung hahayaan lang nating lumipas ang oras. At ang humuhubog na yun, hindi yung Diyos, hindi ang salita, kundi yung sanlibutan. Na para bang, dalawang punla. Una, punla ng kabanalan. Yun yung salita ng Diyos. At yung ikalawa, punla ng sanlibutan. Yun naman yung kasalanan. Kung araw-araw, punla ng sanlibutan ang itinatanim natin, ang tiyak na tutubo sa ating buhay
kahinaan sa paglaban sa tukso, takot, pagdududa sa pananampalataya, maging panlalamig sa panlilingkod. Pero kung araw-araw po yung itinatanim natin ay salita ng Diyos, ang aanihin natin karatagan, kapayapaan, lakas, tibay ng pananampalataya, kagalakan, at katapatan sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ang paalala sa sulat naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kung ano yung itinanim natin, yun yung aanihin natin. Kung saan natin inilalagay yung oras natin, doon tayo nito huhubugin. Ano yung dapat natin gawin? Ano ang maaring mga praktikal na hakbang na pwede nating simulan? Hindi magtakda tayo ng oras para sa salita ng Diyos. No? Ano mang ihasik ng tao, siya ring aanihin. Magtakda tayo ng oras para sa salita ng Diyos. Simulan sa maliit. Basta tuloy-tuloy. Babasahin natin o magbabasa tayo ng salita ng Diyos hindi para lang makaalam, kundi para sundin. At iwasan po natin yung mga distractions habang nagbabasa. May nakalaan ba tayong oras araw-araw sa salita ng Diyos? Yung paglalaan po ng oras, hindi kapag yung meron lang tayo libreng oras. Dapat intentional. Kung naunawaan natin na mahalaga ang salita ng Diyos, gagawin nating sagrado o gagawin nating top priority, hindi dahil requirement, kundi dahil minamahal natin ang Diyos at pinapahalagahan natin ang kanyang salita, ganun din po yung ating mga kaluluwa. Mga kapatid, hindi kulang yung oras natin. Pare-pareho tayong may 24 hours a day. Ang tanong, sino at ano ang una sa puso natin? Ang buhay natin ngayon, resulta ng kung saan natin inilagay yung oras natin kahapon. Yung magiging buhay natin bukas, nakadepende yan kung saan natin ilalagay yung oras natin ngayon. Kung saan ka naglalaan ng oras, doon ka hinuhubog. Kung ang salita ng Diyos naglilinis at nagpapabanal, gaano karami yung oras na ibinibigay mo dito sa salita ng Diyos? Kung ang salita ng Diyos naglalantad ng ating motibo, handa ba tayong magpasuri sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Kung ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay, hinahayaan ba natin na umabot sa praktikal nating pamumuhay ang salita ng Diyos? Mga kapatid, kung may bahagi ng ating buhay na hindi nakaayon sa salita ng Diyos, kung may bahagi ng ating isipan na nadudumihan ng sanlibutan, at kung may puso tayong nagiging manhid na kailangang baguhin, ang kailangan po, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang mangusap sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang magtuwid at magdisiplina sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang humubog sa atin sa pamamagitan ng Biblia, ang kanyang salita. Ang buhay Kristiyano po, hindi aksidente. At hindi tayo magiging banal dahil lang sa tagal natin sa church. Matagal tayong member ng church. Hindi rin tayo magiging katulad ni Kristo dahil tumatagal o lumilipas yung panahon. Tayo pa ay hinuhubog. Anuman at sino man na binibigyan natin ng panahon at atensyon, yun yung naghuhubog sa atin. Kaya po piliin natin yung tama. Ilaan yung oras sa tama. Kung nais nating maging matatag, piliin natin ang salita ng Diyos. Kung nais nating maging malinis, piliin natin ang salita ng Diyos. Kung nais nating manatiling tapat hanggang wakas, manatili tayo sa salita ng Diyos. Ang puso, kapag araw-araw pinupuno ng salita ng Diyos, ang buhay po araw-araw hinuhubog ng Diyos. Oras at prioridad. Kung ano yung pinapahalagahan natin, doon natin ibinibigay at inilalagay yung ating oras. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling mananalangin.